Fully booked na mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa mga uwi ng probinsya ngayong Pasko. At live mula sa Parañaque, nasa frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang sitwasyon dyan sa PTEX? Jiggy, kung nakikita nyo dito sa aking likuran ay napakarami ng pasahero dito sa PTEX at ito yung mga pasaherong papunta ng Bicol. Halos wala na ring mabiling mga tiket para doon sa mga babiyahe papuntang Visayas at Mindanao. At marami rin mga kapatid natin ang uuwi sa Bicol para doon magdiwang ng Pasko. Pero sabi ng mga management ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, sa Biyernes o December 20 pa talaga yung simula ng bugso ng mga pasahero dito sa PTEX. Pero ngayon pa lang ay pahirapan na o halos wala ng mabiling mga tiket. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maglalabas sila ng mga special permit para sa mga karagdagang bus na masasakyan ng mga uuwi ng probinsya. Inaasahan na raw kasi nila na maging pahirapan ang pagsakay ng maraming pasahero. Ayon sa LTFRB, 800 application na ang ipinasa ng mga operator para sa mahigit 1,000 bus unit. Sa ngayon, Jiggy, halos 1,000 bus na ang nabigyan ng special permit at ang sinabi nga dati ng DOTR ay 3 milyong pasaherong inaasahang magpunta dito sa PTEX simula sa December 20 hanggang sa unang linggo ng Enero at 4 milyon naman sa iba't ibang pantalan sa buong Pilipinas. Jiggy. Gerard, yung visa ng mga special permit na ito ay hanggang kailan tatagal? Jiggy, ang validity nitong mga special permit na ito ay simula sa January 20 hanggang sa January 4. Handa naman daw magbigay pa ng mga special permits ang LTFRB kung kinakailangan. Magkakaroon sila ng help desk dito sa PTEX mismo para maging mabilis ang pagbibigay ng special permit. Anong mga biyahe ng bus ang kinakailangang magkaroon pa ng special permit? Jiggy, ang mga nabigyan daw ng special permit ay yung mga biyahe papuntang Bicol, mga biyahe papuntang iba't ibang bahagi ng Visayas, partikular na ang Cebu, at yun ding mga biyahe papuntang Mindanao, partikular na ang Davao. Meron ding mga biyahe papunta sa Ilocos Norte at sa Cagayan. Ang sabi naman ng mga bus operator, merong bus, pero ang problema ay nagkukulang na sa mga driver. Kasi simula pa noong pandemya, maraming mga driver ang nagsipag-uwian na sa mga probinsya, hindi na bumalik, at yung iba naman ay naging driver na sa mga TNVS at saka mga motorcycle taxi. Ang sabi naman ng mga bus operator, wala muna magde-day off ngayong Pasko para masigurong may magseserbisyo sa mga pasahero. Jiggy. At itong mga bus na to, sa dami ng pasahero, no, masasakop pa sila ng number coding? Jiggy, ang sabi ng MMDA ay suspendido ang number coding simula sa December 24, bisperas ng Pasko, hanggang January 1 na yan. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.